Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti Programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing sa mga DBS ng mga saltik bagabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagahayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalang bagabayan, akal mga paninira ay matutuyan sa mata ng ibang tao. So dapat silang susugutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat bagabayan and a happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, syempre, as usual, i-check muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 74 na mga comments. Nandiyan po si Lerma Sondita. Meron siyang 59 na mga comments, Lynn Gonzalez. Meron siyang 36 na mga comments. Nandiyan po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 33 na mga comments, and Evelyn Garcia, meron siyang 17 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge natin ang ating mga channel members. Nandyan si Maria Hermenegilda Panso, Eliasar Tony Hinovi, Cosmo Defender, Pusong Inami, Maria Los Lagunsad, Barbara Butler, Katita Darl, Susan Torres, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin mga kababayan, ating pong mga suki, mga early birds, yun ang una po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Joselisa Moises, Lynn Gonzalez, Nonoy Florin Hills, Pamandawi City of Cebu. Hi to Joel Carrillo. Nandyan rin po si Jordan Moriones, Madam from Antipolo City. Nandyan rin po si Nida Rodelia. Hi to Linda Lim from the City of Ilagan, Isabela. Hi to Emmy Mapalad, Fee Thomas from California. Nandiyan po si Oscar Boyna Obra. Greet po natin si Lolita Maneha, Tinkabel from UK, Rose Guevara, and hi to Nida Malco. At syempre i-greet natin ng happy birthday si Lib Wing. And also happy birthday kay Ashen. At syempre i-greet natin ng happy birthday kay Tita Jolie Sebelleja. Greetings from Agapi John Lagon. Okay. So magkakabahan ko kahapon talagang ginulat tayo sa balita po ni Garma Makabayan. Ang daming nagulat talaga na nabalitaan lang po natin, nabasa natin po sa dyaryo. Nabasa po natin po sa social media, balita po dyan sa YouTube, at saka sa mainstream media Makabayan. Ito pong si Garma nandun na po sa US. Nakapunta pala sa US Makabayan, at saka nung ibinalita ho yan, after 3 hours Makabayan, after 3 hours, nalabas kaagad po ng balita ang DOJ na siya po ay inaresto po sa US Authority Makabayan. Ito pong si Garma. Bakit kaya Sir Ivan? Di ba nalalaban natin na ito pong si Garma during po sa hearing Makabayan na sabi niya ang kanya daw US visa ay kinancel daw ng US Makabayan ng Amerika. Kasi nung time daw na siya po ay pumunta doon sa Japan para po siya ay pupunta sa US Makabayan, naharang siya doon po sa Japan. Kasi according daw ng taga-Japan Makabayan, kinansela daw ang kanyang US.
So ang nakikita natin dito na problema kabayan kung bakit siya hinarang doon po sa US at saka siya po ay inaresto dahil po yan sa isang sa batas nila yung pong Magnitsky Act makabayan. Yung Magnitsky Act. Ano yan, Sir Ivan? Itong batas na to, ito pong na act na to makabayan kasi lahat po ng mga tao na involved po sa war on drugs or EGK ni Digong makabayan banned po doon sa US. Ang ibig sabihin, kung sino mga tao dito na involved po sa mga crime o humanities o sa mga pang-aabuso makabayan, kinansila po ang kanilang US visa. So siguro sa time po na yan po ay nalaman ni Garma Makabayan na kinansila daw ang kanyang US doon sa Amerika pagka nung una hindi siya naniniwala dito. So yan po ang nakikita makabayan, baka hindi siya naniniwala dito na baka yung pong sinabi po ng taga-US o sinabi po ng taga-Japan, yun po daw ay gawa-gawa makabayan. So sinubukan niya. Paano siya nakapunta doon sa US, Sir Ivan? Diba last November 7, if I'm not mistaken, diba nilift up po ang site niya or nilift up po ng Congress ang kanyang site makabayan, siya po ay pinalaya doon po sa Kongreso na kung saan that day, November 7, kasi nga, siyempre makabayan ko, wala kasi siyang kaso. Wala pa hong kaso itong si Garma. At saka ang DOJ, hindi rin po sila napalabas po ng lookout bulletin makabayan at saka lookout or hold departure order kasi nga ang may power lang po dito na maglabas po ng hold departure order only ang korte makabayan. Kaya wala po tayong nakita or narinig na hold departure order. Kasi nga, ulitin po natin dito, wala pa pong kaso at saka, or warrant of arrest, ito pong si Garma Makabayan. Kaya siya po ay nakalusot. Sayang no, sana ito pong DOJ, nagpalabas muna sila ng lookout order makabayan. So yun na nga, narinig lang po natin sa balita na ito pong si Garma nandun na po sa US at siya po ay inaresto makabayan. So by today, according po na taga DOJ, by today makabayan, siya po ay ipapadeport ng US pupunta dyan sa Pilipinas. So expect ko natin, ito pong si Garma, siya ay darating po sa Pilipinas ngayong araw makabayan, November 13. So bakit kaya sumibat itong si Garma, Sir Ivan? Naalala ba natin, sa tingin ko makabayan, no, siya po ay takot na takot dito. Siya po ay talagang nag-panic mode na. Kasi alam mo natin yung karakas po ni Digong makabayan. Kilala ho natin yan si Digong. Kapag si Digong, yung tao na yon, kapag si Digong ay meron pong hindi gusto na tao or sa tingin niya parang nakabara po sa kanyang lalamunan makabayan or tinik po sa kanyang lalamunan at saka galit na galit siya sa tao na yan, talaga pong hindi magdalawang isip, ito pong si Digong ipapaligpit makabayan. Diba yung mga nangyari po dyan sa Davao City? At marami na rin pong nagsabi, itong si Digong meron talaga pong kakayahan na siya po ay magtigi po ng tao makabayan, ipapaligpit niya. So kasi ito pong si Garma makabayan, naipit siya kasi sa dalawa. Si Sir Ivan, sa kampo ni Digong or si Digong at saka dito na po sa gobyerno natin makabayan. Siya po ay naipit. Siguro iniisip ito ni Garma na wala pa siya dito wala pa siyang hindi pa siya protektado po ng ating gobyerno kasi nga hindi pa po siya state witness makabayan. Hindi pa po state witness itong si Garma. Bakit? Kasi nung time po sa mga sunod-sunod po na hearing makabayan, alam mo natin, nakita na ho natin na marami siyang mga sinabi, marami siyang revelasyon, at saka doon na po sa issue po kay Digong makabayan na kung saan may mga sinabi siya pero hindi kasi lahat. Pinigilan niya makabayan. Di ba napansin ba natin yan? Si Garma kapag sa kay Digong na, pinigilan niya. Pero doon po kay Bongo makabayan, na issue pa kay Bongo, sinabi niya lahat doon. Na ito pong si Bongo, konektado talaga doon po sa reward system na ibinigay po doon sa mga kapulisan kapag sila po ay makaligpit po ng mga inosente ng mga tao makabayan. Kasi nga 'di ba marami pong nadamay po ng mga inosente. So may alam talaga itong si Bongo doon. Pero dito po sa side kay Digong, hindi lahat sinabi po ni Garma makabayan.
Kaya nagdalawang isip ang Kongreso, ang Quadcom mga kababayan, na gagawin pong state witness itong si Garma. Kaya yan po ang nangyari. Kaya si Garma nagpanic mode na, confused na dito, at saka hindi na siguro makapag-isip ng state mga kababayan or wala na po sa katinuan kasi nga medyo na-confuse kasi siya kung saan ba talaga siya ito lalapit mga kababayan. Unang-una, wala po siyang protection galing po sa gobyerno. Kaya siya po ay natatakot sa buhay niya at saka sa buhay rin po ng kanyang anak mga kababayan. So yun po ang nangyari. Bakit natin masabi na siya dito ay takot po kay Digong mga kababayan? O talaga pong takot na kay Digong? Alam niyo ba yung time po doon sa hearing, 'di ba nung naglabas po ng revelasyon ito pong si Garma tungkol kay Digong mga kababayan, at siya kinaumaga or on the next po na hearing mga kababayan, 'di ba sinabi niya na siya po ay tinawagan po ni Digong mga kababayan. Tapos nung tinanong siya ng Quadcom committee kung ano daw ang kanilang pinag-usapan po ni Digong, 'di ba ang sabi niya na humingi lang daw siya ng sorry doon kay Digong mga kababayan? Yan po sinabi po ni Garma na humingi lang daw siya ng sorry doon kay Digong. So siguro nakikita natin dito na hindi po tinanggap ni Digong ang sorry ni Garma. Bakit? Kasi yung last po na hearing doon sa Senado mga kababayan, 'di ba sinabi ni Digong na galit siya dito kay Garma, or nakikita ho natin na siya po ay galit kay Garma kasi sabi niya na sinungaling daw itong si Garma. Hindi daw ito dapat pagkakatiwalaan. Galit siya kay Garma mga kababayan. At kapag galit ito si Digong sa isang tao, alam na ho natin po yung mangyayari kasunod. Kaya itong si Garma, siguro wala na siyang konkreto po dito na plano mga kababayan. So ang ginawa niya, sumibat na lang siya. Siya po ay nagbabakasakaling hindi po nakansela ang kanyang visa mga kababayan. So nung dumating na po siya doon po sa US, doon niya napagtanto at saka na-prove talaga na talaga pong kansilado ang kanyang US visa. Kaya siya po ay inarresto mga kababayan kasi yan po ay pasok po sa batas po na Magnitsky Act kasi siya po ay involved dito sa war on drugs and also a crime against humanity, kaya siya po ay inraso po ng otoridad ng US mga kababayan. Okay? So, guess ba natin, mga DDS? Yun po ang nangyayari at yun po ang nakikita po ni Sir Ivan. Okay? So, before po tayo po magpatuloy po sa ating balita mga kababayan, siyempre ipakita muna natin ang balita ng GMA. For more details, let's watch this. Nakalabas ng bansa pero naharang sa airport sa Amerika si Royina Garma, ang dating police colonel na nagbunyag sa umunoy reward system sa giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Inaasikaso na raw ang pagpapauwi kay Garma sa Pilipinas at oras na mangyari yan, aalukin daw siya ng Justice Department na maging state witness. Paghayag ngayon ng Department of Interior and Local Government, nakalabas ng bansa si dating Police Colonel Royina Garma. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, naharang si Garma at ang anak nito sa San Francisco Airport sa Amerika. Ang dahilan, canceled ang US visa nito. She took PR 104 last Sunday here. PR 104. She arrived in the US in San Francisco. Wala siyang hold departure order. She's not been charged with a crime, kaya pwede siyang lumabas ng bansa. Kasama niya ang kanyang anak na babae. Hindi malinaw kung paano nakalipad papuntang Amerika si Garma kahit kanselado na ang kanyang US visa. Apparently, in the course of the hearings ng Senate, her visa was canceled. So, nagbaka sakali yata siya na pumunta ron, dumating siya sa Amerika. Ang USINS ang nag-flag sa kanya, detained sila, and they're in the process of being sent home here. Inaayos na ng Bureau of Immigration ang pagpapabalik sa kanila sa bansa. Ayon kay DOJ Secretary Crispin Remulla, oras na makabalik ng bansa si Garma, aalukin nila itong maging state witness. We intend to offer her witness protection for that matter. At least for the matters that the Quadcom is seeking from her. And of course, there are other things that we are conducting. Ang purpose naman ng case build-up is to make sure that those cases to be filed are strong cases. She may be part of it in one way or the other. There's no case against her. Pag uwi niya dito, she can just go home. She can.
but we will offer her protection. Magugunitang si Garma ang nagbunyag sa House Quad Committee sa umunoy pagbibigay ng pabuya sa mga pulis noong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May nakatakda dapat na hearing ng Quadcom bukas, pero ipinagpaliban muna ito dahil may kinukumpirma pa sa mga testimonya ng ilang testigo. Pero nagsabi kagabi ang dating presidential spokesperson ni Duterte na dadalo sa pagdinig bukas ang dating Pangulo. At nang malamang kanselado ito, sabi ni Panelo ngayong araw, tutungo pa rin daw si Duterte sa Kamara bukas upang komprontahin ng Quadcom sa pagpapaliban ng pagdinig nang hindi raw sila inaabisuhan. Gusto raw ng dating Pangulo na mag-schedule ang mga mambabatas ng 10 araw na marathon hearing. Pero sabi ng Quadcom, wala naman daw kumpirmasyon silang natatanggap na dadalo dapat sa pagdinig bukas si Duterte. Okay, so napansin ko lang makabayan, yung reporter po magsalita, no? Parang nanginginig. Napansin ba natin yung reporter na nanginginig makabayan? But anyways, babalikan na po natin itong si Sal Panelo, ito pong si Joy De Viber, ito pong si Tad Makabayan, asa ito pong Taps Collection kasi magunggong yan magunggong talaga Mga sinungaling makabayan, mga DDS, ipaabot nyo doon sa mga liporasyon ng mga vlogger kung kaya ba nilang i-debunk ang mga ebidensyang ipapakita sa kanila ni Sir Ivan. Okay, deal? Mamaya, sasampalin natin sila ng ebidensya makabayan. But before that, dito matabo kay Garma. Kasi nga kay Garma makabayan, even though yun po ang balitang narinig natin, no, na nandun na po si Garma, nakapunta po ng US, siya po inaresto na makabayan, pero hindi kaya meron pong twist ito makabayan. Paano mo yan nasabi sa Ivan? Kasi nga, nalaban natin, di ba, si Garma sa balita, November 7 siya nakalis po ng bansa, nagpunta po ng US. Kailan nagsabi po si Coco Pimentel makabayan? Na nanawagan siya kay PBBM na it's time na daw na magipag-cooperate po sa ICC. That is 7 also makahabayan. Di ba nalaban natin yan? So ngayon, baka lang ha, na intentional talaga itong si Garma pinadala doon sa US makahabayan. Kasi nasibon natin, bakit hindi siya naharang makahabayan? Di ba? Alam po ng authority, alam po ng mga immigration na meron hong kinakaharap po na hearing itong si Garma dyan po sa Pilipinas. Pero bakit hindi hinarang? Doon na po sa US natin po na balita makabayan. Ang ibig sabihin, mga DDS, alam ko takot na takot ko dito. Ano yan, Sir Ivan? Baka talaga itong ICC ang tumulong makabayan. Ito pong si Garma, kasi nga nandun na po siya sa US makabayan, kinausap na ito ng ICC. Correct ba I'm wrong? Mga yan po ang plano makabayan sa tingin ko lang ha. Pero sana nga yan po nangyari makabayan. Sana lang po. Ang mission po ni Garma para po kausapin po yung ICC makabayan. Okay? So ngayon, forward tayo po dito sa Quadcom hearing makabayan. Kasi nga nakita natin 'di ba sa balita kahapon at saka sa press con po ng Quadcom na kinansila nila. At saka ginpostpone nila yung schedule po ng Quadcom hearing na instead ngayong araw makabayan, this coming November 21 na po. So next Thursday. Kaya lang itong mga gunggong na ito, itong mga DDS, mga vlogger nila, natakot daw yung Quadcom makabayan. Kasi nung time daw na nagkonfirma na itong si Digong na-a-attend, which is supposed to be ngayon po na hearing makabayan, bigla daw umatras, natakot, naduwag ang Quadcom Committee. Pero ito po ang ating balita makabayan. For more details, let's watch this. Iniurong ng House Quad Committee sa November 21 ang nakatakda sana nilang pagdinig bukas. Pero paglilinaw ng joint panel, hindi sila natatakot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kundi sinasayos pa ang latag ng mga testigo, kaya nakansela ang pagdinig. Wala pong naduduwag dito. Ganito ho, para ho malinaw. Sa 21, meron kaming hearing. Yan ho, punta ho tayo dito. Pagkatapos ng 21, let us know kung kailan kayo pwede. Because we will schedule another Quadcom hearing on the date convenient for you, on the date na gusto ninyo, para ho mailatag natin ng maayos ang ating imbitasyon.
Nanindigan ang liderato ng House Quad Committee na hindi sila naduduwag kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa katunayan, matagal na nga nilang hinihiling na humarap ito sa kanilang mga pagdinig. Ayon kay Quadcom Lead Chair Robert Ace Barbers, bago pa man kumalat sa social media na dadalo na sana si Duterte sa talakayan bukas, kanselado na talaga ang kanilang pagdinig at agad din naman itong ipinaabot sa kampo ng dating presidente. Komento kasi ng ilan, tila natakot umano ang Quadcom. Ako, sa tingin ko, sinadya yun. Kasi, Sunday pa lang pinag-uusapan na to eh. Kaya nga, yun yung, yung style di ba? And to make it appear na tayo yung umaatras di sa ganitong klase ng invitation. Whereas we've been inviting him for so many hearings already. Gate ng joint panel sa November 21, na-reset ang susunod nilang pagdinig. At kung totoong gustong humarap ni dating Pangulong Duterte, maaari siyang dumalo rito kahit sagutin pa nila ang pamasahe at accommodation niya. Yung the Quadcom chairs are already contemplating since last week to move the scheduled Wednesday Quadcom hearing, no, for several reasons. First reason, yung aming mga, if you recall, no, lagi namin sinasabi kapag may mga witnesses, we want them to execute affidavits. Number two, even if they have executed their affidavits, we will have to vet them, no. Meron pong legal team ina-assist ang Quadcom to interview yung aming mga because marami po ang gustong magsalita. Marami po ang gustong magbigay ng testimonya. Ang aming pong palagay, kailangan aralin namin, no? Kung sino ho yung aming iharap dun sa usapin ng EJK, dun sa usapin ng drugs, at syempre dun din sa usapin ng Pogo. Now, because of the several witnesses who wanted to give their testimony before the Quadcom, we decided that we should maybe interview them all first. Tingnan namin, sino ba yung yung mas credible doon? And it will take a lot of time, no, para sa amin. So we decided that before we set this meeting, again, no, kailangan kumpirmado na kung sino yung ating ihaharap. Sino yung mga witnesses na pwedeng magbigay ng kanilang salaysay na ika nga ay may credibility. Kasi gaya nung sinasabi ko sa inyo noon, marami yung gustong tumistigo. In fact, umabot pa kami sa punto na yung isang gustong tumistigo, pagkatapos siya magbigay ng kanyang affidavit, ay umabot kami sa punto na kailangan pa naming ipasuri siya sa psychiatrist, no? Ipasuri siya through a polygraph test sa Camp Crame, no? Para malaman namin kung ito ba'y nagsasabi ng totoo. Hindi ho madali, no, magpresenta ng witnesses. Kaya napag-usapan nga namin, kagaya ho kahapon ng hapon, na-decide na ho namin na i-cancel yung aming meeting supposedly for tomorrow, ngayong Wednesday, November 13, to give us more time hanggang next Thursday to interview, to set up our agenda, at tapusin po lahat ng pwede naming ma-interview. That is the reason why we had to cancel. Actually, 2 days ago, nag-decide na kami dyan eh. A week ago pa, pinag-uusapan na natin, Chairman. And then suddenly, kahapon parang last night, para nakakita tayo na attend na raw sila. And ang problem natin dyan, we have already notified yung mga resource persons, especially yung mga galing sa Cebu, yung mga victims. And at the same time, meron po kami binibet na galing sa Isabela, and I think one also from the north. And suddenly, naka-receive tayo ng mga ganong pronouncement that he will be attending. But of course, hindi pa naman po yun official na galing po sa former president that he will be attending on tomorrow's hearing. Unless and until that we have received any copy from him, then most likely. But it's hard to na makapag-ano na po tayo tomorrow because yung pronouncement and the invitation to other resource persons were already been cancelled. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Dan, no? Kahapon pa na-cancel na namin yung aming hearing eh. At 6:30 p.m., the Quadcom chairs have already informed the Secretariat to send out notices to all our members and to all our invited resource persons na hindi po natin matutuloy yung ating hearing ngayong Wednesday, no? At all these notices via email, via digital and Viber
notices, pinadala na ho yan kahapon pa lang. And wala ho kaming wala ho kaming confirmation pa kung sino yung a-attend eh. Wala naman ho nagsabi sa amin na may a-attend na sa Wednesday because as early as yesterday, we have already sent out cancellation notices. Kaya wala namang nagulat lang kami ngayon na meron palang gustong umattend, no? Welcome naman po yan sa atin. Kaya lang, na-cancel na po natin. And just to let everybody know that we have already postponed it for November 21st, Thursday next week. So lahat po ng inimbitahan namin na kinancel namin, ay iimbitahan ho namin ulit. Nang sa ganoon, mahaba-haba ho yung inyong preparasyon, mahaba-haba yung inyong oras para maka-attend dito sa aming Quadcom hearing sa next week. Mr. Chairman, baka iniisip ko rin during the time that we have discussed that on Sunday, I think we finalized on Sunday. Baka may mga chairman na mole doon sa pag-uusap natin. Just kidding. Pero we already decided last Sunday pa po at pinormalize lang po namin yan kahapon, and that's the reason why we already have a meeting yesterday. Unfortunately, may mga gantong issue na darating daw po, and I think it's hard for us to really send invitation again to those who have been canceled resource persons. And kung wala naman talagang kung wala naman talagang direct statement 3-day notice. ang ating former president na darating siya, tingin namin propaganda lang yung lumalabas ngayon sa internet, no, sa social media na darating siya. Kasi gusto rin naming dumating siya dahil pinagbantaan nga niya yung mga congressmen na sinasabi niya sisipain daw niya, wala namang virtual kick. 'Di ba? So mas maganda sana dumating siya dahil willing naman si Chairman Dan na magpasipa sa former president. Virtual kick. Tsaka napakahirap naman po kung na-cancel ng isang committee hearing. Para mag-imbita ka na naman, you need at least 3-day notice sa mga i-invite ninyo. So, masyado na pong short yung ilang oras. In fact, yung mga naging reason kung bakit po kami nag-issue ng subpoena for the second time, na-reissue po namin because we are following our rules dito po sa House. Sir, yung si Attorney Panelo kasi yung isa sa mga nag-confirm na pupunta raw po si former president. Tapos, with the cancellation of the hearing, may mga posts po kasi online saying na baka naduwag daw yung Quadcom. Alam mo, unang-una, hindi naman si Attorney Panelo inimbitahan namin. Di ba? It was the former president ng aming inimbitahan. And we were informed that the lawyer or the counsel of the former president, where we also received letters from the law office of Attorney Delgra. Yun lang yung hinihintay namin na information. So kung social media, wala akong pupunta. Kung nagtatawag kayo ng mga vloggers, parang disrespect yan sa atin dito sa sistema ng ating imbitasyon. Do not invite in the social media. Kung gusto nyo, sumagot kayo, sulatan nyo kami. Diba? Sulatan nyo kami kung kayo ay pupunta. Hindi yung sa social media kayo magsasalita. Of course, we appreciate the fact that pupunta ang ating dating Pangulo dahil yun naman po ang request ng ating mga kasamahan sa Quadcom, no? Na magkaroon ng talakayan, magkaroon ng palitan ng idea tungkol dito sa usapin sa EJK at usapin sa drugs, no, na kung saan ay centerpiece ng kampanya ng ating dating administrasyon. Kaya nga gusto sana nating marinig mismo mula sa ating dating Pangulo kung ano yung mga kasagutan na kanyang ibibigay dun sa mga tanong na pinaghandaan ng ating mga Quadcom members. So, wag po nating I noticed also that there are several comments from the vloggers of I don't know which camp is that, no? Saying na wala pong naduduwag dito. Ganito ho, para ho malinaw. Sa 21 meron kaming hearing. Yan ho, punta ho tayo dito. Pagkatapos ng 21, let us know kung kailan kayo pwede.
because we will schedule another Quadcom hearing on the date convenient for you, on the date na gusto ninyo, para ho mailatag natin ng maayos ang ating imbitasyon. And reminder as well, Mr. Chairman, as what Chairman Chua mentioned a while ago, that there is a 3-day ruling that are being followed by the committee. So kailangan po ma-inform din po kami officially. Wag po sana sa social media para at least lahat. Kasi pag social media, you can always deny it, di ba? Pwede kang hindi pumunta, tapos sasabihin, hindi naman formal yon. But of course, kapag ginawa po nating official ang lahat, then resibo po yan. So I hope that prior to November 21 hearing, somebody or the lawyer of the former president will write the committee for his attendance. Maraming salamat po. Sir, clarification lang. At this point in time, walang natatanggap na kahit written or digital communication from the camp of former President Duterte na dadalos sana dapat sila bukas? Wala po kami natatanggap hanggang sa ngayon. Ang nakikita lang namin yung mga vloggers. So, hindi ho namin pinakikinggan yung mga vloggers kasi wala naman nung sinabing tama yan, kundi tirahin lang itong si Dan Fernandez kaya yun ho ang aming we wrote to them inviting them. Then we also gave them a notice of cancellation via email, via Viber text messages, and all other forms of communication. Yun lang ho ang iniintay namin. Kung meron hong letter sa amin, wala ho kami natatanggap. At dahil nga po, nung Monday pa, bago po sinabing pupunta si former president sa hearing, sinabi ho yun, na-cancel na namin Di ba? Na-cancel na ho. Bigla hong nasabing pupunta. Hindi naman ho ganun ang proseso. Di ba? Ang proseso, may imbitasyon kami at hinihintay namin yung reply. But even prior to the reply to our invitation, ay na-cancel na po namin. Kasi nga po, sa nabanggit kong rason kanina kung bakit po namin kinancel. Okay, so actually mga kabayan ko, totoo ang sinabi ni Barbers na wala po silang na-receive po na direct reply galing po kay Digong na siya po ay kumpirmadong aatin mga kabayan. Diba sabi niya, may nababasa siya galing po sa mga vloggers na yun lang po ang nagkumpirma na ito daw si Digong aatin po sa hearing mga kabayan. So, sign no, kasi nga si Barbers mga kabayan ko, alam mo natin at saka iibahin po natin po yung lingwahe mga kabayan kasi nga syempre yung mga kagalang-galang ho natin po ng mga congressman medyo pigil kasi sila na magsalita mga kabayan. Kasi nga syempre sila po ay nasa gobyerno natin, sila po ay kagalang-galang mga kabayan. So, syempre pigil po sila sa pagsalita. Pero ibahin natin yan. Nandito po sa iba mga kabayan. Babardagulin natin yan. At saka mag-imbestiga tayo. Style po ni Sir Ivan. Okay? So kung Barbers, don't worry. Diyan po kay Fernandez, diyan po kay Abante, kay Chua, at saka yung isa na maitim po yung eyeglass mga kabayan. So dito po sa sinabi ng mga gunggong na mga vlogger, sabi nila kumpirmado daw na pupunta si Digong ngayong araw po sa hearing mga kabayan. Sinong unang nagsabi niyan? Ito pong si Joy De Viber mga kabayan. At paano ko yan nalaman? Mamaya pag-usapan natin yan. Kasi nga dito po sa sinabi ni unahin mo natin po mga kabayan. Ito pong si Sal Panelo, 'di ba nag-live siya? Before po nag-live ito si Sal Panelo, una po nag-post ito pong si Joy De Viber. Naalala ba natin mga kabayan yung sinabi niya na pinost ko kahapon na sabi niya PRRD will face Quadcom on the 13th of November, I was told. Diba sabi niya ni Joy Makabayan? So after that, ito pong si Sal Panelo, nag-live siya kagad Makabayan. So nakita ko sa kanyang live, kung mapapansin natin sa kanyang likod, gabi Makabayan, itim po yung sa labas po ng kanyang bahay. Ibig sabihin, gabi ho yan. Okay? So ipakita ko muna sa inyo ang sinabi po ni Sal Panelo Makabayan. For more details, let's hear this. Yan. Kaya sabi ni Presidente Duterte, hindi ako attend yan. Useless yan. Eto ngayon ang announcement. Dahil sa mga salita na binitawan ng mga miyembro o chair ng Quad Committee na para bagang hinahamon siya na magpakalalaki siya
At dahil daw nangako siya na pupunta, kailangan pumunta siya. Ibibigay naman daw nila respeto nila. Pero yung isa, takot kaya yata eh. Eh sabi ko, alam nyo, nagkamali kayo. O kaya, ito yung announcement. Sa Miyerkules, the day after tomorrow, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Kaya, yung mga may lakad sa inyo, cancelin nyo muna para mapanood nyo live. At sigurado, maraming I can imagine kung ano mangyayari doon. Titingnan natin yung mga tapang nitong mga kongresistang ito. Makakaharap na nila, yung hinahamon nila. Eh, hindi sila uurungan ito. Alam niyo ba yan may kwento ko sa inyo, ha? O, basta aaten siya. Yun na lang mga kababayan. And after that, meron pong post itong si Joy De Vera. Sabi pa kanya mga kababayan, mag-file na kayo ng leave sa November 13. Ang kanya mga followers na merong trabaho mga kababayan, pinagpa-file na niya ng leave para lang po sa hearing ni Digo mga kababayan, or kung natuloy man yung hearing, pinagpa-leave na po ni Joy mga kababayan. So dahil po, Itong mga gunggong nito, kasi nga nung nakita na po nila kinaumagahan na meron pong presko na nangyari doon po sa House of Representatives mga kababayan na pinost po nila, kinansin nila yung hearing supposed to be ngayong araw, at saka pinost po nila on November 21, that is Thursday next week mga kababayan. Abay nag-run kaagad lahat ang mga DDS na mga followers at saka yung mga vlogger mga kababayan. Like for example, yung pinost ko doon sa Facebook, for example, ito pong si Hitad mga kababayan, sabi po ni Hitad, from Tuwadcom, naging Duwagcom na ang mga jutang ginina. Galit sa mga kababayan. And also, ito rin pong post pakita ko lang sa inyo, ito pong post po ng Taps Coalition, Ligalig, ang Wadcom naging Tuwadcom. Bakit kinansila ang hearing kung kailan pupunta si PRRD? Yan tayo eh. At saka pati rin po sila mga kababayan, sila si Sal Panelo, at saka yung pang sabi pa dito ni Joy De Vera, Tuwadcom nanginginig daw sa takot. I'll tell you why mamaya sa live 10 p.m. Okay? I challenge you, mga DDS na mga vlogger, mga DDS na mga followers, mga nandito po na mga anti-Marcos, I challenge you. Mahirapan kayong idibang po ang ebidensyang ipapakita sa inyo ni Sir Ivan. Kung ano yan, ito makabayan. Naalala nyo ba yung sinabi po ni Kong Barbers na kung bakit na-postpone yung kanilang hearing makabayan, which is supposed to be ngayong araw, kasi meron pong darating na mga bago po na resource person or witness makabayan. Diba? Sabi niya. So dahil po doon po sa mga affidavit na ibinigay po ng mga bagong witness makabayan, medyo siguro duda po ang komite ng Quadcom na sila po inududa, ito ba totoo or hindi ang mga sinasabi ng taong ito at saka ng mga taong ito. Kaya dapat idadalhin muna nila ipa-psychiatrist na makabayan, and also dapat daw mag-undergo rin po ng polygraph test kung talaga bang nagsasabi ng totoo yung mga bagong witnesses makabayan. Okay? And after that, sinabi niya, nung nag-decide na po sila na i-cancel po ang kanilang hearing at saka i-postpone po sa next week, di ba sinabihan niya kaagad ang kanilang secretariat makabayan. Mga secretariat, anong oras ang sinabi niya? 6:30 p.m. Take note, mga DDS, 6:30 p.m. ang sinabi po ni Kong Barbers. Which is, that is true makabayan. Mapapatunayan natin yan. Bakit si Ivan? Kasi kung napapansin nyo dito, ang una kasing pinadalhan po ng notice makabayan, ang una pong pinadalhan ng notice ang lahat po ng mga government agencies na involved or kasama po sa hearing makabayan. Anong oras? That is 6:42 p.m. last Monday, November 11 makabayan. 6:42 p.m. nagpadala kagad po ang mga sekretariat ng notice para po i-cancel po yung hearing at saka i-postpone po yung hearing makabayan. So kumpirmado yan. 6:30 sinabi po ni Kong Barbers, 6:42 nagpadala kagad po ng mga notice. Email, Viber, or any form po o mga communications makabayan, ginawa ho yan ng Quadcom, na sekretariat po ng Quadcom. Ang next po na pinadalhan po mga DDS
ito pong mga lahat na mga members ng komitiba. Sabi dito, 7:16 p.m. November 11 on the same day, 7:16 p.m. that is after 20 minutes yata makahaba, if I'm not mistaken. So after 20 minutes, pinadalahan rin po ng email lahat po ng mga members. After that makahabayan, actually marami pa mga pinadalahan makahabayan. Kasi nga siyempre, mayroon pong resource person, may mga witness, lahat po ng mga pinadalhan, 111 lahat makahabayan. Isipin yan, 111 po lahat ang pinadalhan, DDS. At meron pong ebidensya yan. 111 po ang pinadalhan. After po dyan, ito rin pong abogado ni Digong makahabayan. Ito na, ang abogado ni Digong pinadalhan rin po. Anong oras, Sir Ivan? November 11, 9:23 p.m. November 11, 9:23 p.m. Anong oras nagpost si Joy De Vera? Nag-live itong si Sal Panelo, tibag gabi makahabayan. So anong oras, Sir Ivan? So ngayon, para malaman ko kung ano talaga yung exact date and time sila po nag-post makahabayan, yung sinabi po ni Joy De Viber na PRRD will face Quadcom on the 13th of November, I was told. So sure na siya makahabayan na a-attend itong si Digong. Bakit kaya? Nalaban natin, pinadalhan po lahat po ng mga ahensya makahabayan ng Quadcom Committee. 'Di ba? 7 o'clock plus yata yun, 7:42 ba yun na oras makahabayan. Pinadalhan po ng Quadcom. Ang ibig sabihin, isa doon makahabayan. Malamang sa malamang kasi marami pong ahensya makahabayan, malamang sa malamang merong nagsabi doon kay Digong or sa team po ni Digong before pa napadalhan po ng email itong abogado ni Digong. Sakto ba ang response si Ivan? DDS? So pinadalhan rin po, 'di ba? Gabi makahabayan. Nalaban natin, ang abogado po ni Digong pinadalhan po ng 9:42 p.m. if not mistaken. Ang abogado yung ni Digong, hindi po si Panilo makahabayan. Kasi wala namang kwenta si Panilo eh. Bakit? Meron pong sariling abogado, ito si Digong. At dapat lang po, imbitahan dito, ang imbitahan, tsaka papadalhan po ng notice makahabayan, yung abogado ni Digong or si Digong. So anong oras po nag-post si Joy De Viber? Siya ang una natin pong example makahabayan. Bakit? Sigurado ako, siya po yung unang nag-post makahabayan. Bakit sa Ivan? Paano ka sure? Ang mga lagi pong nasa gilid po ni Digong makahabayan, 'di ba si Joy De Viber? Asa ito pong yung babae makahabayan, yung kasama po ni Ka-Eric, si Badoy, asa ito si Joy De Viber or kung nandyan man si Atty. Trixie, sila lagi yung tatlo makahabayan. Always yan. Merong constant communication po ni Digong. Nalaban natin si Talakera, ito pong si Peebles Talakera makahabayan, kung bakit siya galit po dito kay Joy De Viber. Kasi feeling VIP itong si Joy De Viber. Gusto niya, siya po yung laging head po sa lahat ng mga DDS ng mga vlogger makahabayan. Totoo yan, sinabi yan, kasi nga may pagka-feeling gira talaga itong si Joy De Viber na mapagmataas makahabayan. Gusto niya, siya po yung lagi yung mataas at yung ibang mga vlogger makahabayan nasa baba lagi. At laging siya po ang papakinggan makahabayan. Kaya galit na galit ito pong si Peebles. Bakit? Kasi doon po sa EDSA Friday Group makahabayan, ang una pong at saka yung original pong gumawa po ng EDSA Friday Group sa kanilang rally, yung People Power ng makahabayan, yung pong si Talakera. Pero gusto kasing hawakan po ni Joy De Viber makahabayan. Kaya yun pong nangyari kaya sila po ay nagkalabuan. Di ba Joy? Sakto ba si Ivan? Sabi yan ni Talakera. Okay, so babalik na doon. Anong oras nag-post po si Joy, Sir Ivan? Nag-post siya, that is 8:49 p.m. Philippine time makahabayan. Anong oras pinadalhan po ang abogado ni Digong? 7 o'clock kapin makahabayan or plus, so 7:42 yata yon. And after 1 hour, nag-post kagad po itong si Joy De Viber. And after the makahabayan, doon na po nag-live itong si Sal Panelo. Anong oras siya nag-live makahabayan? Kasi nga siyempre, napaka-easy lang po. Titingnan yung timestamp kung anong oras ka, date and time, kung anong oras ka po nag-live makahabayan or nag-post po dyan sa Facebook. Makikita ho natin yan. I-click mo lang or i-highlight mo lang yung time makahabayan, makikita mo na yung very detail po na date and time. Ganun po yan titingnan makahabayan. So that is November 11, 5:27 p.m. That is Saudi time. So, ibig sabihin, that is 10 o'clock. 10:27 p.m. dyan po sa Philippine time makahabayan, nag-live itong si Sal Panelo. So, ang ibig sabihin ito,
In conclusion, mga gunggong, nakita na ho nila yung notice, mga kabayan. Sakto ba, mga DDS? Nakita na ho nila yan. Pero dinideny nila na hindi daw nila nakita po yung notice, mga kabayan. Di ba mga sinungaling talaga? Sinungaling talaga. Or kung hindi man kagad yun nakita po ni Digong, finord po sa kanyang abogado, mga kabayan, somebody has told them. Diba? Marami pong mga ahensyang pinadalhan po ang sekretariat ng Quadcom. Malamang sa malamang, mayroong isa or dalawa na maka-Duterte, mga kabayan, na nagsabi doon na mayroon pong finord po ang Quadcom na kinansela nila yung hearing. Kaya sila po ay nagpalabas kagad, mga kabayan, kasi nga siyempre sila po ay confident dito na cancel na po yung hearing. Kaya nag-post kagad na atin ito pong si Digong. Ang nangyari dito, ito po ay saywar tactics move, mga kabayan, ng mga DDS. Kasi alam na ho nila, kansilado na po yung hearing. So na nag-press ko na po kinaumaga, mga kabayan, doon na sila tumira sa social media na natakot daw itong Quadcom. Di ba, mga gungong talaga eh. At saka alam nyo ba anong oras nag-confirm ang abogado ni Digong? Umaga, mga kabayan. Umaga po, before po nag-press con, that is, time is, tingnan natin ang time, mga kabayan, para hindi tayo magkakamali. Nag-confirm po yung 7 o'clock in the morning. 6 o'clock in the morning. 7:14 nga pala, mga kabayan. 7:14 in the morning. Hindi po nag-confirm, ito pong si Attorney Martin B. Delgrada III, ang abogado po ni Digong, mga kabayan, na atin po si Digong. Kundi nag-reply lang siya na na-receive nila yung notice of cancellation po ng hearing, mga kabayan. Yun lang po ang finorward. Yun lang po ang nireply po doon sa email. Walang sinabi doon na atin ito si Digong. Wala po. Kundi, kinonfirm lang po nila na receive nila yung letter, mga kabayan, or yung notice for cancellation ng hearing. Diba? Sino ang sinungaling dito? Magugong talaga eh. Wag me. Don't ask. Pero nakita po natin doon po sa billionario.com ang nag-interview sa kanya, ito pong si Corina Sanchez. For more details, let's watch this. Well, ang lahat ng sinasabi po ngayon, Ginoong Panelo, ng mga taga-Quadcom like Congressman Vergel, may nakausap na po ba daw kayo sa Quadcom kasi wala pa daw silang nakukuhang opisyal na abiso ng pagpunta ni Pangulo. Kasi mukhang tinext ko si Congressman Ace. Congressman Ace, hindi ka sumasagot. Nag-text ako sa'yo kung pwede kitang tawagan kanina pang just after lunch. Sinasagot niya yata ako dun sa press con niya. Kasi sabi ko sa kanya, we're going there para pakita na gaya ng pangako niya and para humingi ng 10 days marathon hearing para hindi na siya pabalik-balik. Okay. Para tanungin kayo kung ba't nyo magka-cancel na wala kaming prior notice. Sinagot yata ako ni Kong Ace, hindi may prior notice kami. Kanina nyo pinadala? Ba't walang natanggap si Presidente? So parang ang lumalabas po mula sa pahayag ninyo at pahayag po ni Congressman Barbers ay miscommunication? Palagay po ninyo? Mukhang wala kami, we're not on the same page. Okay. Pero wala naman pong sadyaan. Tingin ninyo, walang sadyaan. Basta, ang problema kasi, sabi nung may nagsabi sa akin, in-email daw nila. Email, hindi pa nagbabasa ng email si Presidente Duterte. Dapat siya, tinawagan nyo na lang. Ang dami nyo naman pwedeng tawagan eh. Alam naman nila ang mga telepono ng mga malapit sa kanya. Maybe oversight? Because kung hindi naman po sadya, ang tanging kasagutan lang po dyan, maybe oversight or miscom. Di ba? Hindi siya masyadong makasagot po doon kay Corina, Makabayan. Kasi nga alam po ni Corina, naramdaman po ni Corina, siya po yung nagsinungaling, Makabayan. Sinungaling talaga eh. Tapos sinabi niya, kasi nga yung kanya pong interview, Makabayan, kagabi, that is hapon yata yan. Ano ba hapon? Yung malapit pong gabi, Makabayan, interview niya doon kay Corina. So, di ba yung press con po ng Quadcom, Makabayan, if I'm not mistaken, that is 10:42 in the morning dyan sa Pilipinas time. 10:42 or 10:30 ba yung nag-start? Tapos sabi niya, kinontak daw niya ito pong si Barbers after lunch, Makabayan. Diba? Sinungaling talaga eh. Or baka siya po talaga po ay nadulas, Makabayan. Kasi alam na sa sarili nila, sila po ay nagsisinungaling. Ulitin na po natin dito,
propaganda ang kanilang ginagawa mga kababayan. Gusto lang po lang ipapahiya yung Quadcom. Pero hindi ho yan mangyari. At hindi rin po napahiya yung Quadcom. Kasi alam po ng mga matitino po ng mga tao, marunong po magsukit sa mga kababayan, marunong po mag-research, at marunong rin pong manood po sa mga mainstream media, alam ho nila ang nangyayari. O, di ba? Gunggong talaga so napahiya doon itong si Panelo. At saka ngayong araw mga kababayan, kasi nga daw pupunta sila diyan sa Batasang Pambansa, doon po sa Quadcom, doon po sa Congress mga kababayan, kasi daw kakasapin nila yung mga committee members. At saka ngayong araw rin po, meron rin pong ginagawa na misa mga kababayan, kasi nga nagsama-sama ngayong araw yung mga pamilya na biktima po ng EJK sa War on Drugs po ni Digong Makabayan, nagkaroon po ng misa. So ito po ay sinalubong, malamang sa malamang, sila po ay sinalubong po ng mga pamilyang na biktima po sa EJK ni Digong Makabayan. O diba, paano na yan? Sige nga, i-debunk nyo si Sir Ivan mga DDS. Paano nyo i-debunk Makabayan? Paano nyo i-debunk mga DDS? Sige nga, show your proof. Katulad kay Sir Ivan, may mga number yan, may mga timestamp yan. At yan po ay detail. Dapat ganun kayo. Hindi puro punong post kaagad. Duwag daw. Gonggong talaga Sino ang gonggong dito? Yung mga vlogger ninyo na mga sinungaling. Sila po yon, okay? So anyway, sisada po natin. Nandyan po si Trening Lozano. Hi to Mergentan, Teresita Bihasa. Kasama rin po natin si Nora Antig, Lolita Feliciano, Welma Jimenez Paulo. Kasama rin po natin si Giliardo Marajas Sr. Hi to VUT. Nandiyan rin po si Fibro Nula, Alexander Japson Dodi. Nandiyan rin po si Elsa Singian. Hi to Jenny Giraldes, Luisito San Diego, Asper Nito. Hi to Angelita Holsanger. Kasama rin po natin si Salendong and Basinga Vlog, and hi to Rina Con. Okay, so mga kababayan ko, ipakita ko mo sa inyo ang good news. For more details, let's watch this. Pinuri ng Department of Budget and Management ang inilabas na Administrative Order No. 26 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layong bigyan ng libreng bigas ang mga military at uniform personnel. Ipapamahagi ang tulong sa bigas mula Disyembre 2024 hanggang Marso 2025 sa mga itinalagang bodega ng National Food Authority. Ang supply ng bigas na kinakailangan para sa mga programa ay kukunin mula sa mga lokal at kasaling magsasaka ng programang Kadiwa ng Agriculture Department. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, maganda ang programang ito dahil hindi lang mga military at uniform personnel ang matutulungan, kundi pati na rin ang ating mga lokal na magsasaka. Pinabulaanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang umano'y mga butas o loopholes, Executive Order No. 74, na nag-uutos ng agarang pagtigil ng operasyon ng POGO sa bansa. Kasunod ito ng pagpuna ng ilan na tila hindi malinaw ang naturang EO, kung saan hindi umano nito sakop ang operasyon ng POGO sa mga pribadong establishmento. Paglilinaw ng Pangulo, malinaw ang kautusan ng pagbaba ng operasyon ng POGO at hindi maaring makapag-operate ang mga ito sa ganitong uri ng lisensya. Pagbibigay din pa ng punong hekutibo, sapat ang EO para iba ng POGO operation sa bansa at hindi nangangailangan pa ng bukod na batas para rito. There's just no way because it's the nature of the operation that we're banning. It's not because it's under PAGCOR or not. Basta sinabi pa sa POGO yan, basta ganyan ang lisensya nila, is banned. Nasa 53,000 benepisyaryo ang nakinabang sa inilunsad na ayuda para sa Kapos ang Kita o AKAP Mall Tour ng pamahalaan ngayong araw. Samantala sa Kamara naman, ilang hakbang din ang itinutulak para ibayong matulungan ang ating mga kababayan sa gitna ng iba't ibang hamon ngayon sa bansa. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKAP Mall Tour sa Metro Manila. Nasa 53,000 mall and tenant employees ang nabiyayaan dito ng tig 5,000 pesos na cash assistance at libreng bigas na nagkakahalaga ng 268.5 million pesos. Ayon kay Speaker Romualdez, bahagi ang programang ito sa mga hakbang ng pamahalaan para matugunan ang epekto ng inflation o bilis ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin at matulungan ang ating mga kababayan na kapos ang kinikita. Yung isang programa na AIX dati, Assistance for Individuals in Crisis Situation.
Yun ang para sa mga indigent, sa mga solo parents, PWD, senior citizens. Pero yung coverage yan, hanggang dito lang. Inisip natin, dapat isama natin yung mga minimum wage earners, yung may mga trabaho, para up to 12 million families ng Pilipinas isasakop natin dito sa programa. Kaya itong araw na to, uuwi kayo na hawak nyo na 5,000 pesos cash. At bit-bit pa, kay, sabi ni BBM, ayaw na ayaw may nagugutom na Pilipino. Meron pa kayong 5 kilos na premium well-milled rice. Sa plenaryo ng Kamara, itinutulak na rin ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law para mas mapakinabangan ito ng ating mga kababayan at mas mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. By empowering, Mr. Speaker, dear colleagues, the Department of Agriculture to import rice, we can create a balanced market where prices reflect the needs of consumers and limit undue price increases. Additionally, it will provide the government with a stronger hand to stabilize prices, competing with the private sector while ensuring that ordinary citizens, the ones in the Marias of our countries, are not left vulnerable to market fluctuations, hoarding and profiteering by some. Nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nilagdaang 2 maritime laws na layong protektahan ang teritoryo at maritime resources ng bansa. Ilang senador, iginit rin ang kahalagahan ng 2 bagong batas. Matapos ang naging reaksyon ng China sa bagong batas na pinirmahan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa maritime zones ng Pilipinas, sumagot dito ang Pangulo. Well, that's not unexpected, but we have to define closely. Marami tayong sinasabi that we have to protect our sovereign rights and our sovereignty. So it serves a purpose that we define closely what those boundaries are, and that's what we are doing. Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino na principal author ng Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, kinakatawa ng PMZ ang panindigan natin bilang isang bansa na protektahan ang ating maritime rights at soberanya. Tinabla rin ng senador ang paulit-ulit na kritisismo ng China sa nasabing batas. Kung kayang igiid daw ng ibang bansa ang kanilang claims, ay gayon din ang Pilipinas. Taglay daw natin ang buong karapatan na itakda ang ating maritime boundaries at protektahan ang ating pambansang interes. Nagpapasalamat naman si Senator Loren Legarda sa Pangulo sa pagsasabatas ng mga nasabing batas. Ang Philippine Maritime Zones Act daw at ang Archipelagic Sea Lanes Act ay hindi lang poprotektahan ang integridad ng ating teritoryo, bagkus palalakasin ang ating legal at environmental frameworks. Sabi ni Senate President Francis Escudero, sa pagigiit ng ating karapatan ay kalakip din ito ang paggamit ng ating likas na yaman para magbenepisyo ang taong bayan. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi magbabago ang relasyon ng Pilipinas at Amerika kasunod ng pagkakapanalo ni US President-elect Donald Trump. Git ng Pangulo, ang US ang pinakamatagal ng treaty partner ng bansa. Kaya hindi aniya ito magbabago sa pagpapalit ng liderato ng US. Bagaman masyado pa aniyang maaga para pag-usapan ang magiging relasyon ng dalawang bansa, tiwalang Chief Executive na walang malaking pagbabago ang mangyayari. Nauna nang nagpaabot ng pagbati ang Pangulo kay President-elect Trump at iginitang kahandaan na mas palalimin pa ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang sa matatag na kooperasyon ng US at Pilipinas ang usapin ng depensa at seguridad, trade at investment, renewable energy at iba pa. I don't think it will change the global forces that and they are our oldest treaty partner. That doesn't change. So I will have to see if there is a major change, but I don't think so. Okay, so siya nga pala DDS. Maalala na si Ivan. Bakit hanggang ngayon wala pa rin akong nakita na post ninyo na in-acknowledge po yung congratulatory message ni Digong doon kay Trump? Bakit hanggang ngayon wala pa rin?
Ang ibig sabihin, walang kwenta yung si Digong doon kay Trump. Binaliwala lang po ni Trump ang message ni Digong, mga kabayan. Sakto ba, DDS? Di ba? Bobo kasi. Mga kumakabayan, wala silang may pakita. Bakit? Kasi alam na sa sarili nila, wala na pong kwenta. Irrelevant na po ito si Digong doon kay Trump, mga kabayan. Kasi nga, wala na po sa kapangyarihan itong si Digong. Kaya biniliwala kaagad po ni Trump ang congratulatory message ni Digong. Di ba? And anyway, siya ka pala, mga kabayan. Isa naman natin, nandyan po si Sports Shinobi from South Korea, hi to Bayani plus Sina. Nandyan rin po si Jess Tobtob from Calaba, Laguna, Maximo Magdalena from London. Isatat natin si Sergio Maranan from Antique, hi to Evelyn Garcia, Helda Dasilio. Nandyan rin po si G. Mangira from Plaridel, Bulacan. Isatat natin si Mariam Di Mabeldo from Carson, California. Siya daw sa kanyang daughter na si Mikey Andrea. Hi to Bada Diego Paglinawan from Kuwait. Hi to Jimboy Jeriel and Regine of Badawi, Cebu. Greetings come from Rodolfo Ranadarbor of Tansa, Cavite. Mga kabahan ko, ngayong araw nga pala ay birthday po ni Senator Amy Marcos. So siya nga pala, i-greet natin po. I-greet natin ng happy birthday si Senator Amy Marcos. So ang wish ko sa kanya, makabayan, sana magbago na. Senator Amy Marcos, sana po ikaw po ay magbago. Sana tutulungan mo na si PBBM at saka kahit kunti man lang, ipagtatanggol mo na si PBBM against ito po sa mga paninira po ng mga DDS. Okay? So yan po ang wish ko sa iyo. Again, happy birthday po kay Senator Amy Marcos. And as makabahan ko, since birthday ngayon ni Senator Amy Marcos, ipaparinig ko sa kanya kung paano ipinagtatanggol ng mga loyalista, ng mga Marcos supporter si PBBM. At saka ito si Apula kay Makabayan. For more details, let's watch this. Kitang-kita naman yung anomalya doon. Siya ang pinaka-head. Oh, di ba? Nawala na trabaho. Yung ibang namumuhulan dito sa ating bansa, nag-aalisan. Hey ma'am, survey lang. Kanino kayo sino ang mas magaling na presidente? Si Marcos o si Duterte? Para sa inyo? Si Marcos. Marcos? Sino mas magaling na? Tatay niya. Yun! Hindi, sa dalawa. Eh ako kasi, kay Presidente Duterte, marami kong naano siya ng pandemic. Ano, ayuda? Hindi, yung ginawa niya sa So, between BBM and Duterte, na presidente? Mas ako kay Duterte kasi nakita ko yung ginawa niya. Ngayon, gagawa pa lang si... Kasi hindi pa kompleto yung kay BBM. 2 years pa Pero lang. pag nakompleto na siya, Tsaka niyo husgahan. Ikaw ma'am. Di ba sinabi ko na kanina? Ay, kayo ba kanina daw? Sige. Okay, thank you ma'am, thank you. Sa ngayon, Duterte kayo. Ngayon kayo Marcos ma'am. Father niya, Oh, number 1 yun. Ako, kasi marami na siyang project na nagawa. Si BBM ma'am, ha? Si BBM. Oo. Alam niyo po madami mga nagawa ng si BBM? Yes. Aware po kayo, ma-updated po. Yes. ako hindi updated pa kay Ano ba yung project na nagawa daw kaya hindi pa updated? Hindi po, ma'am. Hindi pa updated. Ano ba yung project ni BBM? Hindi ko kami updated kasi hindi ko walang job masyado sa Dapat panoorin niyo po yung mga vlog ko, makikita niyo po. Ano ba? Ayan po, sa YouTube. Mga kalamidad katulad nito. Opo. Maagap ang mga alipuris niyang nag-iintindi sa mga nasalanta, gano'n. Eh, bakit sabi ng mga DDS support na Duterte supporter, wala daw ginagawa? Totoo yan? Opo. Sabi ng mga DDS, ng mga wala daw ginawa, ito daw nung bagyong Christine, wala daw ginawa si BBM. Hindi totoo yan. Responde siya eh. Oo, responde, alam mo. Napanood Hindi ko yung totoo ano yan. niya. Maagap pa. Yung sa Christina Bagyo, napanood ko yung ano niya. Meron po siyang Nakabidyo ginawa. ka, Okay lang, ma'am. napanood ko yung Kaya, sir. Hindi naman totoo yung sinasabi, Teka na, sino yung mas magaling para sa'yo, sir? Bongbong? Bongbong ako. Sabi nila, Dahil nung hindi pa presidente yan, tumutulong na yan. Kasi yan, hindi nila sinasabi nila, ay, ganito, wala na, mawawala yung mga adik. Nasaan ba yung mga adik? Eh, hanggang ngayon may adik pa rin. Mga project nung nakaraan na kay ama niya, pinagpatuloy niya, binuhay niya lahat yung mga project na... ng tatay ni BBM? Yes. Pero yung si Presidente Ferdinand Edralin Marcos. Wow, complete. 101%. Yes.
Number one. Thumbs up kami lahat. Dahil napakalaki ng bagay na ginawa sa buong Pilipinas. Ang mga mahirap, hindi naghihirap. Ngayon, Ganun po ba ang buhay nung time niya, nung panahon niya? Nung panahon ni tatay ni BBM? napakagaang ng buhay ng tao nung panahon ni Ferdinand. May halaga pa ang sentimo. Kasi 72 na ako, kaya alam ko, may edad. 72 na kayo? Meron na ako. Wow, hindi na tama ha? Oo, wala mo pa. Para lang kay 71 ha? Wala mo pa ako. Hindi naman totoo. Okay. Totoo lang, napakahusay ni President Ferdinand Edralin Marcos. Ma'am, ano po masasabi nyo doon sa sinabi ni Inday Sara, ni BP Sara, na huhukayin ko yung bangkay ng tatay ni BBM, itatapong ko sa West Philippine Sea? Hindi proper sa isang vice-presidente ang magsalita ng ganon. Hindi proper. Very improper talaga. Pinalibing nga ng tatay niya sa... Barang walang pinag-aaralan yung ganon. Na magsasabi ng ganon. Bibigyan na bayani? Ng mga bayani, kasi gaganon. Edukada si Vice President, pero ang salita niya ay parang hindi tugma. Hindi po dapat sinasabi ng... Yes. Sabi ni, nito, si Tatay Digong, sabi niya, kaya daw nasabi ni BP Sara to, yun, nung anak niya, nagbibiro lang daw. Hindi pwedeng ibiro yung mga bagay na yan. Kung ano lang sa bibig ang edukadang tao, hindi pwedeng ibiro yung ganong klase ng mga salita. Hindi makatao yung ganong salita. Sige po. Thank you po. Nararamdaman ko emotion ninyo. 78 na ako. Opo. Alam na lang po yung mga accomplishment ni Ferdinand Marcos nung araw. Pinagpapatuloy ngayon ni Bongbong. Alam mo, nung panahon ni Presidente Marcos, ang isang sako ng bigas, ha? Na pinakamaganda yung binuhangin, 350 pesos per sack. Wow. Ano yun yung 50 kilos? 50 kilos, 2,500, 3,000. Saka pa isang pinaganda dyan kay Bongbong, namamasyal siya sa mga lugar, personal niyang pinupuntahan ang mga nasalanta ng kalamidad. Yes. Oo. Buti alam niyo po yun nakikita niyo po. Oo. Yung iba sabi wala ito talaga ginagawa eh. Ay, Totoo yun, marami siyang ginagawa. Ayun pala nga dito Duterte. Wala siyang ginawa kundi mag-lockdown kaya naghihirap ang taong bayan eh. Lockdown dito, lockdown doon. O, di ba? Dapat ang nilalockdown nila kung saan talaga may COVID, yun ang nilalockdown nila eh. Eh nung naupo si Marcos, ang timano, inalis niya yung lockdown eh. O, nagkaroon ng trabaho yung mga tao. Yung panahon ni Duterte, naghirap-hirap ang tao sa kala-lockdown nila. O, di ba? Wala ng trabaho. Yung ibang namumuhulan dito sa ating bansa, nag-aalisan. O ngayon, unti-unting bumabalik yung panahon ni Bongbong Marcos. Yung panahon po ba ni President Duterte, mura ba ang bigas po nun? Hindi ko pa matandaan. Walang murang bigas ng panahon niya. Parang tumaas din. Yung galunggong na nung araw sinasabi nila na makontrol nila, hanggang ngayon, pataas pa rin. Pareho lang nung panahon ni Duterte. Yung mga tungkol sa bigas, wala silang ginawa kundi Okay, so kasama rin po natin si Wing Salvatierra, hi to Emerald Jiminay, nandiyan po si Nonsky Pasamonte, Shizita Druha, hi to Nida Ichhaka, kasama rin po natin si Caroline Campos, Alicia Lick, Boboy Elmido Costin Sadugyo, hi to Apple Nash, Jew Elect, Shimizu Elvi, Ayan Case, nandiyan po si Josephine Abiba, Lucita Tolentino, Mercy Calatrava, and hi to Elsa Hoffman. Okay, so makahabaan ko, yan po ating manakalap na mga balitang ng araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos ko, maaari akong makatagpo ng ilang mga hindi kasiyasiyang bagay sa aking buhay araw-araw. Ngunit ang mga dagok na ito ang napapalakas sa akin. Bukod sa mga malulungkot na nangyari sa akin, marami ring mga bagay na nagpaparamdam na mapalad ako. Kaya sobrang napapasalamat pa rin ako sa mga biyaya ng Diyos. Hindi mahalaga kung ito ay tila mabuti o masama. Naniniwala ako na mayroong iyong mabuting hangarin. Ang pagmamahal mo sa akin ay hindi mailalarawan
at ang pag-aalaga at proteksyon mo sa akin ay hindi masusukat. Mula sa kaibuturan ng aking puso, ako ay nagpapasalamat sa iyo. Ito ang aking panalangin sa umaga ng pasasalamat. Sa ngalan ni Hesukristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some